Ngayon naman ay magbibilang tayo ng mga barya. Pakinggan nyo na lang ang tunog ng mga barya kung kaya nyong bilangin dahil lang sa tunog nito. So ito ay hindi ko ipon pero bibilangin ko para may pambayad ko din sa mga supplier na darating sa akin. Ito ay mga binabayad din sa akin ng mga customer ko. Hindi ko naman sila pwedeng hindian kasi pera naman ito. Ang nakakainis lang minsan, yung hindi mo naman regular customer. Pag pumunta nga dito sa'yo, yung konting pinatong mo, nagrereklamo pa. Tapos pupunta dito, ang dami-dami dalang barya. Magpapabuo daw siya. Mukhang naghalwas na ng kanyang alkansya. Tapos dito siya magpapabuo. Ano siya, sinuswerte. Benta ko na yon magiging barya pa. Kita nyo naman, ang hirap-hirap nang i-dispose nitong bariyang to. Tapos dadagdagan pa ng inipon nila. Kaya nga ayoko mag-ipon ng barya dahil mahirap magpabuo sa bangko. Tapos sila ganoon lang ang gagawin nila sa akin. O diba, sa tingin nyo, tama ba na sabihin ko sa kanilang, ay marami na akong barya, hindi ko kailangan. Sasama pa ba ang loob nila sa akin? O wala akong pakialam. Ako nga sumasama ang loob pag sinasabihan nila na mas mahal ang paninda ko, diba? Kaya yan naman ang favor na nagagawa ko sa aking regular na customer. Yung pagpapabarya nila or pagbabayad niya sa akin ng barya ay okay lang. No limit at wala kang maririnig. Pati ang pagpapabarya o pagpapabuo ng kanilang pera o pagpapabarya ng pera nila, kaya ko pa rin baryahan yan. Kahit na panukli ko na lang, gagawin ko pa rin siya ng paraan. Kasi give and take lang eh. Nakakatulong ako sa kanila, nakakatulong din sila sa akin. Ganun lang naman, 'di ba? Hindi dapat selfish. Pero ayan nga, ilang araw lang ito ay nabuo ko na naman ng ganito, ang mga bariyang ito. Tagsa kasi lagi ang barya dito, pinababayad nga ng mga customer. And pag hindi ko na i-dispose agad o hindi ko pa nabibilang, kasi ang ginagawa lang nila sa akin, halimbawa sama-sama na yan, kung 1,000 pesos, sama-sama na dyan yung 10 pesos, 5 pesos, at saka 1 peso. So, ilalagay lang nila na 10,000. So, ako, hindi naman din ako panatag ng ganun lang. Kasi piso lang na makulang dyan, lugi ka na. Kasi magkano lang naman yung patong mo sa tubo mo. Tapos, mababawasan pa yung baryang ibinigay nila, di ba? Kaya naman, yung mga binibigay nila sa akin, ay binibilang ko pa naman ulit yan na hinihiwa-hiwalay ko siya per 10 pesos, 5 pesos, at saka 1 peso. Tsaka ako inilalagay sa plastic na tigwa 1,500 at 100 pesos. At saka ako naman, yun ang ibinabayad ko sa supplier, sa customer ko, ay sa supplier ko. And pagka kasi hindi naman maayos ang pagkakabigay mo ng pera sa kanila, para nakakahiya naman na puro barya ang ibabayad mo. At saka hindi ko rin naman ibinabayad sa isang supplier lang. Syempre nahihiya-hiya din naman ako. Dahil syempre nga naman, ang bigat-bigat namang dalahin noon. Tapos minsan may mga nagrereklamo na pag inuhulog daw nila sa Cebuana, ayaw nila kasi nga daw isa-isa pa silang nagbibilang. Kaya naman agaw attention o agaw oras pa para sa kanila. Kaya ang mga binibigyan ko, yung mga ahente ko na tumatanggap na talaga. Kaya naman, todo bilang ako. Pag namali ako ng isa, limbawa kabibilang ko, nagmamarites ako. Tapos nakaligtaan ko kung anong number na pala yung binibilang ko. Di babalik na naman ako sa umpisa. Kaya naman ang pagbibilang kong ito, hindi siya saglit lang. Matagalang oras din ang binugugol ko dito kasi talaga namang tutok ako sa pagbibilang at paulit-ulit para wala namang mamamali. Kasi nga tulad ng sabi ko, malulugi naman tayo or malulugi din naman yung pagbabayaran natin, di ba? Kaya naman dapat safe tayo sa binibilang natin. Minsan nga sa akin, pagka yung medyo piso lang, pero dapat nirereklamo din yun eh. Kasi lugi ka na, kasi di ba, bawas na sa kita mo yun eh. Tapos mababawasan ka ng 5 piso, kaya naman pagkaano, sinasabi ko talaga sa nagbabayad sa akin. Kaya kinukuha na ko na lang kung magkano amount at sino nagbayad para kung kulang ay ibinabalik
O pag sobra, binabalik ko din naman. Pag kulang, syempre, ibabawas ko din. Kailangan sakto lang talaga. Kasi yun naman pala talaga ang dapat. Naalala ko noon, nagsisimula pa lang kami dito sa tindahan. Itong mga coins na ganito, pag namimili ako, dala-dala ko pa to. Grabe, ang bigat-bigat. Kung mga 5,000 na coins, may bitbit akong ganito. Kasi ito ang binabayad ko sa grocery. Tapos pagdating doon, pag nagbayad ka, iisa-isahin mo pa yung tanggalin para bilangin. Dahil hindi rin naman sila, syempre, nagtitiwala or nagtitiwala man sila sa inyo. Pero syempre, mas maganda pa rin yung secure sila na sila mismo ang bumilang ng pera mo. Kaya naman sobrang tagal at sobrang bigat talagang buhatin ng mga coins na ganito. Pero syempre kasama naman sa ng pera natin yan. Kaya kailangan kasama din sa sirkulasyon ng pera ang coins. Pero di ba pag nasa tindahan ka halos mga coins naman talaga ang mga binabayad. Kaya yan, maraming mga coins ang naibabayad din sa akin. Pero ito nga, ibabayad ko na siya sa mga ahente, didispose ko na rin siya. Kaya mamaya lang, wala na naman to. Mag-uumpisa na naman ako mag-ipon ng mga bariya. Kasi may didispose ko na uli ito. Magiging pera na to. Makasama na to sa benta ko. Hindi ko pa rin kasi ito sinasama sa sales ko everyday. Kasi nga naka-coins pa siya. Pero pag nabayad ko na siya, ayun, magiging benta ko na. So, yun lang guys. Hope you like it.